Magandang araw mga katropa. Sa video nito, ituturo ko kung paano gumamit ng relay module at ng IR proximity. Pagsasamahin natin yung dalawa at malalaman natin kung ano magiging function. Okay? So, pag-aralan muna natin si relay module. Ano ba itsura ni relay module? Mga katropa, ito po si relay module. Itong meron kang dalawang kulay blue na box. So, si relay module po, meron siyang 4 na terminal. Yung unang terminal, yun yung negative. Yung pangalawa at yung pangatlo, yun yung signal. IN1, IN2. Yung input 1, input 2. Yun po ibig sabihin ng IN1 or in1, in2. Yung pang-apat po, yun yung BCC. Ang kailangan po ng supply ni relay module 12 volts po. So, dun po sa BCC niya, yung positive, kailangan po natin ng positive 12 volts. Then, negative. Ang supply po ni relay module, mga katropa, DC. Direct current. Ibig sabihin ng DC, direct. Ibig sabihin po mayroong polarity. May negative, may positive. So, si relay module po, mga katropa, ang pinaka-function po talaga niya ay switching po. Ano po ba yung switching? So, yung switching po na sinasabi ko ay yun yung pag-on at pag-off. Okay? Pagpatay at pagsindi. Kapag may signal na pumasok kay relay module sa input 1, magpa-power on si relay. Or kung meron naman pumasok na signal kay input 2, mag-on si relay 2. Vice versa po. Kapag walang signal, naka-off si relay 1 at si relay 2. Pero pag meron po signal na pumasok sa dalawa, mag-on silang dalawa. So, yun po yung pinaka-function ni relay module. On and off po. Pero bago siya mag-on and off, kailangan po meron signal siyang nare-receive dito sa dalawang terminal na ito. Itong in1 tsaka in2. So, saan ba natin kukunin yung signal, mga katropa? So, alam na natin yung function ng IR module, ng relay module. Aalamin naman natin kung paano magkakaroon ng signal na pupunta kay relay module. Mga katropa, ito pong sa kabila, ito yung magiging sensor naman natin. Ang tawag dito, si IR proximity. Nagamit ko na po ito sa isa kong video. Kung napanood nyo po, yun yung water level sensor. Ginamit ko siya na para mag-sense kung puno na yung tubig natin sa baso or hindi pa. So, nagbibigay siya ng signal kung puno na or hindi pa. Yun po yung pinaka-function ni IR proximity. So, nagbibigay siya ng signal. So, paano ba siya nagbibigay ng signal? Meron nga po siyang dalawang IR. Si IR transmitter at si IR receiver. So, paano po siya nagge-generate ng signal ng out? So, ganito po, kapag meron po siyang nakaharang sa dalawang IR device niya o yung component, magge-generate siya ng signal dito sa pin niya, yung pangatlong pin, yung out. Okay, so magbibigay siya ng signal. Mag-iilaw siya. Okay, mag-i-indicate siya ng ilaw na meron siyang na-receive na object sa harapan niya. Kapag wala naman pong object na nakaharang sa harapan niya, mamamatay po yung indicator niya, yung ilaw. Kumbaga, ang tawag sa kanya LED, indicator. So, doon natin malalaman kung may signal or wala. Kung may object na nakaharang or wala. Umiilaw pag mayroong object, walang ilaw kapag walang object na nakaharang kay IR. Okay, so yun po yung pinaka general function ni IR proximity. So, kaya siya tinawag na proximity, mga malapit ang
distansya lang po ang na-detect niyang object. So, hindi po mga kilometro, mga ganun. Mga centimeter to inches lang po. Yun yung maximum distance niya. Okay. So, ang source naman po ni IR module, 5 volts lang po. Unlike dun kay relay, 12 volts. Okay. So, yung binibigay ni IR module na out signal, 5 volts. Okay. So, gagamitin natin si IR module kay relay module para magbigay ng signal na mag-on si relay at mag-off kung may object or wala. Okay. So, ngayon mga katropa, wawiringan na natin siya. Gagamit tayo ng dalawang source, 5 volts at saka 12 volts. Okay. Wawiringan na natin siya mga katropa. Gagamit tayo ng wire. Color coding. Kapag positive po ang source natin, gagamit tayo ng red. Kapag negative naman po ang source natin, gagamit tayo ng green or ground, pang ground po. Sa signal naman po, gagamit tayo ng kulay blue. So, para po hindi tayo nalilito kung ano po yung wiring na ginamit natin sa pag-setup ng relay at ng proximity. So, umpisa na po natin mag-wiring. Unang wiringan natin, si IR module. Dito po yung kanyang positive source, yung 5 volts. At yung kanyang negative source, yung ground, green. At yung kanyang output, yung signal, kulay blue. Next, si relay naman po, dito naman po yung kanyang positive source na 12 volts, pang-apat. At yung negative niya, dito sa unang pin. At yung gagamitin nating relay, isa lang po, si input 1. Dito katabi ni ground. Okay? So, isa lang relay gagamitin natin. So, mga katropa, ito yung ating source. 5 volts tsaka 12 volts. Pagsasamahin natin yung dalawang ground, yung dalawang green. Kasi pareho po silang ground. Okay. Yan natin siya i-lock. Screw natin para hindi matanggal. So, yan po. Magkasama na po yung dalawang ground sa block. Ground po ito ha. Ground. Ngayon naman, si relay, ang supply niya, 12 volts. So, dito po siya. Dito siya dahil ito po ang ating 12 volts. At si IR, dito naman siya sa kabila. So, napansin nyo po, umilaw na si IR. Kasi nagkaroon na siya ng power. May supply na siyang 12 volts. Okay. Next po. Paano naman tong dalawang signal? So ito po,
para mag-on si relay, sabi ko nga po, kailangan niya ng signal na manggagaling kay sensor. So ito, si relay module natin, input yung kailangan natin signal. Si IR, siya naman yung output. Siya yung magbibigay ng signal kay relay module. Once na merong na-detect na object, si IR. So ganito po yung function ni IR. So pag meron po tayong hinaharang, umiilaw siya. Nakita niyo po sa video. Kapag wala pong nakaharang, naka-off yung ilaw. Pag may nakaharang, may signal. So ibig sabihin po, magbibigay siya ng signal. So ngayon, paano natin siya gagamitin? Okay. So gagamit tayo ng limiter, no? Gagamit tayo ng limiter na resistor para hindi masyadong mataas yung voltaheng papasok kay relay module, yung input, para po hindi masira yung device. Gamit tayo ng relay, ng resistor. So ang value po ng resistor natin, variable po ito, naka-adjust na po siya ng 10K. So pansinin niyo po, maririnig niyo yung relay mag-on and off, magki-click. Narinig niyo po, pumipitik siya. Pag may signal, nag-on si relay. Pag walang signal, namamatay si relay. So ganun po. So paano natin malaman kung nag-on and off nga po si relay? Gagamit tayo ng instrument. Yung tester natin, mayroong buzzer. So once na tumunog yung buzzer kay tester, ibig sabihin nag-on si relay. Pag walang tunog si tester, naka-off si relay. Okay? Yung mga katropa, paano natin gagamitin yung terminal ni relay? Napapansin niyo po, meron siyang tatlong terminal. Kung mapapansin niyo po siya, meron siyang tatlo. Yung gitna, yun yung common. Yung nasa kanan, yun yung normally open. Yung nasa kaliwa, yun yung normally close. Ibig po sabihin, once na may na-receive si relay kay IR, magbabaliktad po sila ng contact. Ito pong normally open, magiging close. At yung normally close, magiging normally open. So para nga po siyang switch on and off. Patay, sindi, patay, sindi. Okay, so testingin po natin. Dito po tayo gagamit sa normally open kasi wala pa siyang signal. Magko-close siya kapag may signal. So dapat pag nag-close siya, once na may na-detect na object na nakaharang kay IR, tutunog yung tester natin kasi pang-test natin siya as buzzer. Okay, subukan natin. So, testingin po muna natin yung tester natin. Okay, narinig nyo po. Tumunog yung ating tester. Umiilaw din. So, testing natin doon sa normally open. So, ngayon po, walang tunog. Okay, pag hinarang ko yung aking kamay kay IR, yun, tumunog. Nakita nyo rin po, umilaw. So, ibig sabihin po, nag-on and off yung ating relay once na may object na nakaharang kay IR. So, ganun po yung paggamit kay relay module at IR sensor. So, hindi na po natin kailangan i-on and off yung switch ng i-connect natin kay relay module para mag-on and off lang. So, kailangan lang natin ng signal. So, marami po kasing application si IR module at saka si relay. Si relay, kaya niya mag-control ng mga high voltage ng mga 220 volts, mga ilaw, motor, o depende po kung ano i-connect nyo rito kay relay. Kung gusto niyo electric fan, once na mayroong dumaan na object, iikot yung electric fan, or once na may na-detect na object, iilaw yung ilaw. So, depende po sa paggagamitan nyo. Using sensor, kayang i-control ni relay
mag on and off. Okay, so ganyan po yung paggamit, simple lang po. So ito pong mga device na ito, available po ito sa mga online store, no, tulad ng Lazada, Shopee or Temu. Hindi na po natin kailangan mag-construct ng circuit. So titingnan lang natin yung mga description, yung function ng mga pin, madali na pong gamitin. Basta po may idea kayo sa electronics, yung mga low voltage rating. Ito po kasi mga electronics device natin, mga low voltage rating ito. So yan po, marami pong salamat sa panonood. Mag-subscribe na lang po dun sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-like and comment, at paki-click na rin po yung notification para po lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Marami pong salamat.